Recording na. Malapit na yung birthday natin. Yes. Yay! Double celebration ba ulit? O ba, sama natin si Ars, June din. Yes. Ay, oo na nga, no. Anong date siya sa June? As in last day, 30. Wow! Oo nga, no. 30. Balak ko kasi mag-rent na lang ng room sa Ortigas eh. May nabook na ako, pero we'll see. Kung ano. Si Zane din, actually, birthday din niya eh. Naku, ang dami pala nating June babies. Pwede naman tayo yun, gathering or so. Yun, may nabook pa lang ako, pero we'll see kung anong mangyayari doon. Pero balak ko kasi, yung, yung magiging birthday is parang magiging spa party din at the same time. So, yun. Sana madami ding mga old and new friends who will come and join. So, saan na yan? Let's start. Ay, nag-start na pala ng recording. Hello! Good evening. Happy weekend. It's what? The last week of the month. Yay! So, yes, for tonight's topic, glow up without makeup. So, yon, confidence starts with bare skin. I bet ko to. Yes, kasi I don't know, for me kasi I prefer talaga na yung skin, yung bare skin natin is better than covering it with makeup. Kasi whenever we cover our face with makeup, kung hindi maganda yung nasa underneath layers, parang kitang-kita yung mga imperfections niya talaga. So, yes. Um, oh, let's see. Okay, here's saan na yun? I prepare some few questions here so we can discuss about this topic. Pero yun, I just wanna share din kasi back then nung wala pa ako, hindi pa ako new skin. Ang dami ko talagang breakout. Hindi lang halata. Hindi ko nandito actually yung picture, hindi ko ba ma-share? Oh well, pero makikita niyo yung mukha ko before. I think nakita niyo na sa shinare ko na yun sa mga previous sessions natin. Baka hindi dito, pero sa OKGI. Share ko na lang ulit ngayon. Baka gusto niyong makita kung gaano ka sakit yung yung nangyayari before. Shinare ko na lang sa chat. Dahil hindi yata ma-share dito sa group. So yon, if you can see sa chat, kitang-kita yung mga breakouts ko. So with all the pimples I have in my skin, pinapaprick ko yun. Lalo na for back then when I used to apply for flight attendant. So parang naging struggle ko yun kasi I feel less confident kasi yung skin ko sobrang nagbe-breakout. Na-feel niyo na ba na sobrang itchy yung face? Parang nangyari na ba yun sa inyo? Just um, a question lang or ako lang ba yung naka-feel ng ganong episode na I don't know, yung whole face ko gusto kong i-scratch. Parang yung katawan niyo na pag nag-dry or I don't know, parang gusto niyang i-scratch. Nangyari na ba yun sa inyo? Saan na pala yung chat dito? You can maybe um chat or ako lang talaga. Wala. Walang naka-experience nun. Oh my gosh, nakakaya naman yung
nangyari sa skin ko. So, yun. Yeah, I get to experience that na I don't know what happened. Pero yung mukha ko talaga, yung whole face ko naging red, tapos naging itchy. Ang dami kong naging experience, naging itchy, ang daming breakouts, ang daming pimples all over. May time din na naging sandpaper yung mukha ko. So for those who you haven't experienced that, so I'm great. I mean, I'm glad you didn't. Pero for me, I get to experience all of those breakouts na parang sandpaper, yung roughness ng sandpaper na feel ko talaga yun sa face ko. And yes, it's really sad. Parang nakakababa talaga ng self-confidence. Parang ayaw mo nang lumabas, ayaw mo nang kumausap ng tao, ayaw mo nang humarap sa tao because of that situation. But good thing I get to uh I was introduced to this new skin products. I started to use simple products muna. And then later on, I get to enjoy, especially yung Galvanic Spa and the Lumi Spa. And yun, mas nag-clear na yung face ko. Kasi, um, yun, it's just really different when yung skin mo mayat maya may susulpot na pimple. Although ngayon meron pa rin, pero whenever I use the right products, alam mo na yung counter products that will help you to to diminish all those imperfections. So, yes, let's start with some quick discussion here. Sana ba yan? Here. I prepared some questions. So, yun. Have you ever felt pressured to wear makeup to feel presentable? Right to din dito para hopefully, ayan, lagay ko sa chat. Mm. Have you ever felt pressure to wear makeup to feel presentable? Kasi for me, may kailangan kasi talaga to in my line of work before eh. So wala akong choice. However, yung makeup, as mentioned earlier, hindi maganda yung finishing sa skin, lalo na pag nagfa-foundation. So, parang hindi, parang nakaka-pressure talaga siya. Like yung makeup. Like, I don't know, for me kasi parang kumakapal, lalong kumakapal yung makeup kung hindi tama. I mean, back then kasi kung yung mga nilalagay kong makeup, parang hindi siya smooth, parang may patches talaga. So kahit anong foundation gamitin ko, ang pangit talaga ng labas sa sa skills ko. I don't know why. So dun ko pala na-realize na kailangan pala proper skincare kasi hindi tama I mean yung lapat ng foundation on our skin, hindi siya kumakapit kung hindi maganda yung yung skin natin. So, yun, by any chance, sa inyo ba, have you felt any pressure to wear makeup If para I go ma-cover yung first, imperfections niya? Yes. ako na lang. Kasi siguro sa work, sa job na sa banking before, Mm. kasama siya sa requirement. Oh. So, kailangan, parang may kasama siya sa decorum, parang gano'n. Aha. Tapos, naalala ko yung, hindi ko kasi makalimutan yung experience na, pag lunch, di ba, usually nagre-retouch ka. Mhm. Eh, nung araw na yun, sobrang busy. Hindi pa ako naglo-lunch. Tapos sabi sa akin nung kliyente ko, "Hulaan ko hindi ka pa nagla-lunch." Tapos sabi ko sa kanya, "Paano mo nalaman?" Tapos siyempre hindi niya sinabi sa akin, after the whole shift,
I mean, hapon na. Pagtingin ko sa salamin, nakita ko yung mascara ko pala kumalat. Mukha akong raccoon. Oh, Wala shucks. nagsabi sa akin, nakakainis. Hindi ko Anong makalimutan mascara yun. yon para maiwasan namin? Chipipay, chipipay. So, yun lang. Thank you. Thank you. Yes, for the mascara din. Parang nung simulang gumamit ako ng new skin na mascara, parang hindi na ako bumalik sa ibang mascara. Hindi na ako nag-change ng ibang mascara. Kasi yung ibang mascara, lalo na yung mga waterproof, ang hirap tanggalin eh. Parang mahirap din kasi 'pag mahirap tanggalin yung makeup. Parang 'pag rough yung scratch mo sa eyes mo, parang it can also damage din in the long run. So dapat gentle lang tayo whenever we touch our face, especially the eye area. So I don't know, for me, I don't really recommend yung mga waterproof na na eyeliner or mascara. So, for others, waterproof yung gusto nila kasi hindi nagsmudge. Pero kung hindi naman pero kung yung mga makeup naman nila na ginagamit is yung hindi waterproof, madaling mag-smudge. So, parang nagiging raccoon talaga yung itsura eh, no? Yes, parang it really happened sa akin din before. So yun, but with new skin, ang galing ng mascara natin, no? Hindi nagsmasmudge. So kahit early morning ko ilagay all throughout the day, ang ganda pa rin ng ng lagay niya. Yung tindig niya, parang nandiyan pa rin talaga. Kitang-kita mo pa rin siya. Tapos hindi ka nagkakaroon ng eye bags or raccoon eyes. At madaling tanggalin, as in super. So, sana meron din dito sa Pilipinas 'no, yung mga gano'ng mascara. Ang hirap ng palaging nag-o-order sa US. So, yes, anyone else wants to answer the question? Or we have more questions pa naman dito. So, yes. How about this? Baka mas gusto niyo yung question na 'to. Would you rather invest in high-end skincare or high-end makeup? Oh, actually both eh, 'no? Kung new skin naman, both. Kung new skin naman both, why not, 'di ba? How about, would you rather invest na lang ng low-end skincare or high-end skincare? Kasi nag-makeup din pala tayo. So, yun. Would you rather invest in low-end na skincare or high-end skincare? Actually, for me, nung high school days, parang alam naman na, I mean, back in the days, parang hindi naman natin masyadong kailangan ng mga moisturizer 'pag mga elementary or high school. Pero oo nga 'no, high school I started using Ponds na. Ponds pa lang parang masaya na actually yung skin ko nun, eh. Moisturizer lang after maligo, oo nga 'no, tapos kahit ano-ano lang yung mga sabon na ginagamit ko. Pero as you grow older, parang pansin ko nung mga 20s ko, parang nagsta-start na mag-show up yung wrinkles kasi mali pala yung gamit kong skincare. So, yun, I wish I started skincare early in my um life para mas ma-prevent sana yung mga signs of aging. No, pero good thing naman ngayon meron na tayong mga, products lalo na for the eye bags. Meron tayong, um, True Face Line Corrector. At least puwede siyang it's really, specialized for the under eye area. So, yun, it prevents all those, wrinkles. May iba ba kayong suggestions for the under eye area aside from the True Face Line Corrector? Anyone? For by any chance kung sino yung kung may taong nagtitipid or so,
may nire-recommend ba kayo? Zane? Or Ava? Or Jen? Or Ate Jane? Or moisturizer lang? Diretso? Or before, di ba meron yung Ideal Eyes din? Hi, Coco. Yes. Ideal eyes pwede kung meron ka kahit wala ka nung accent, gagana Accent. pa din siya. Hmm. Okay, oo nga 'no. Actually for me, like yung line corrector ginagamit ko pa rin siya kahit wala yung Galvanics pa. Mhm. Ideal Eyes, kaso wala na dito sa Philippines. Like, ngayon anything masa-suggest mo for under eyes with our current products by any chance or Ako meron. yun. Thank you, Ava. Although wala siya pala sa Pilipinas. Pero pwedeng ma-source sa US, Nutricentials na Bakuchiol with boost. Or kahit walang boost, pwedeng Bakuchiol. Pero for immediate results, with boost maganda. Oo nga 'no, mas tumatagal yun kesa sa True Face Line Corrector. Oh, thank you, Ava. I've learned something new. Oo, kasi yung line corrector parang maliit lang siya na tube eh. At least for the Bakuchiol, pwede mo din gamitin with the boost. Yes, great. Thank you so much. So yun, ang dami nating alternatives. Ang galing. Natuwa lang din ako kahapon Jen, kasi while seeing you guys present din sa BDD kahapon, like sina Sandy nung nagpapakilala, may kita mo talaga na they all look young. So with the products that we're using, lalo na yung mga kasama mo kahapon dyan na mga newbies, may kita talaga nila na the product works. Kasi lalo na yung si Dennis pinakilala mo, parang kitang-kita talaga na he really looks young, younger than his age. And ikaw din, Jen, nung nagpe-present ka kahapon sa invites mo. Yeah. Wala lang, nakakatuwa lang. So, Thanks so much. yes, of course. And how about this? Do you, by any chance for your skin care, do you stick with the same skincare routine all year round? Or do you switch with the seasons? Kasi I don't know, like for me for this summer, parang mas nagdadagdag talaga ako ng sunscreen. Kasi iba yung hapdi ng araw lately eh. Tapos kahit yung sa ano ba yun, sa mga arms and legs ko, ginagamit ko yung pangmukha na kahit yung pangmukha na sunscreen ginagamit ko sa katawan ko. I don't know, for me, ine-extend ko na rin sa I don't know, because siguro yung skin color ko din iba eh. Kailangan din talaga ng bonggang sunscreen para pantay-pantay. How about you, ladies? By any chance, do you switch your skincare routine kung nag-change ng season? Like kung, ay ito si Ava, mukhang iba-ibang season to eh. How about Ava? Nag-change ka ba ng skincare? Sorry, hindi ko narinig. Pwede pa ulit. Sorry. Nilagay ko sa chat na do you change or do you stick to the same routine year round or do you switch it up with the seasons? My bad, my bad. Um, Actually, ang maganda dun sa napansin ko kasi from init kan sa Pilipinas, maingay ba? Sorry Go lang. Yung Lumis pa, mas
naging helpful siya sa skin ko kasi sensitive yung skin ko sa sa change ng weather pag lumalamig. Tapos, lalong-lalo na yung retinol. So, yun talaga if changing ng weather. Parang for me with new skin, kahit iba-iba yung weather, hindi ka masyado magbabago ng skincare routine mo. Yun yung napansin ko sa akin na at least. So, to answer your question, I guess, hindi ako nagpalit. Ah, wow. Oo nga naman. Siguro, for me, nagpapalit na lang ako ng head. Ng head ng Lumis pa cleanser. Kasi, I don't know, may times na kailangan ng skin ko ng normal Lumis pa head. May mga times na kailangan ko ng gentle head. Na-feel mo din kasi sa skin mo eh. Like, kung nagiging rough yung skin ko or nagiging oily. Pag nagiging oily, nagno-normal ako na head. Tapos may times when my period comes up, yun, nagja-gentle head ako ng Lumis pa para hindi ganun ka-harsh with the skin. I don't know, feel mo kasi yung pain eh when you have period eh, no? How about for anyone else? You like to share kung nag-change kayo ng skincare routine? On daily basis? May mga ibang derma kasi na meron silang binibigay na diagram talaga. As in, from Monday, ito yung routine mo. Tuesday, ito. Wednesday, ganito. And all. Pero for me, siguro yung retinol ina-alternate ko din. Kasi may mga times na siguro nadadamihan ko din paglagay sa skin ko. Medyo humahapte. Pero lately, since I know how to control it more, hindi ko na ganun na-experience. How about for you ladies? How about Zane? Do you change your skincare routine? Hi, ako, nagdagdag ako actually. Pero, matagal na kasi ako hindi naglilinis pa kasi hiyang talaga ako sa 180 face wash. Nung nawala, nag-shift ako to Sion Brightening, pero nagdagdag ako ng True Face Essence. Kasi nga wala akong anti-aging, 'di ba? Walang anti-aging yung Sion. So, dinagdagan ko ng serum para nako-compensate dahil wala akong anti-aging face wash. Anong Pero serum? the tone, yung Yung- True Face Essence Ultra. Ah, So, it's okay. either Bongga yun or meron akong galvanic na na gels yon. So alternate yun pag naubos na ito namang isa. Pero yung tas yun, kailangan may isang anti-aging kasi nga 42 na ako. so yun, kasi yung toner moisturizer dati naka-thirst fix ako, pero ngayon tinry ko kasi yung brightening cream. So, okay naman. Actually, parang 45 days mo lang siya magagamit kung ginagamit mo siya ng everyday, 2 times a day. Ganun Yung din siya Sion? ka-konti. Oo, yung cream. Oh, Mga gustong 1 and gusto a ko half din months to yun. 2 months. Mabilis siyang maubos. Kasi parang nasanay tayo na moisturizer. 4 months, 5 months. Diba? Pero ito, medyo mabilis maubos. Actually, mas gusto ko yung Sion na to kesa sa Napka before. Talaga? Oo. I don't Iba-iba, know. Iba-iba. Oo. Kasi yung Napka for me, nakaka-dry siya. Kasi so I don't know, iba-iba yung talaga tayo. skin ko iba eh. Oo nga, no? Pero, Oo, yung iba din natuwa. ayaw ng napka, gusto ng thirst fix. Yung iba naman, naka-thirst fix kasi na ayaw nila ng cream. Kasi feeling nila, kahit sabihin mong very thin lang si napka, feeling nila sticky. Kaya naka-thirst fix. Parang ganun. Kasi di ba napka is parang for all skin type siya eh. Kasi di ba Oo manipis nga lang. eh. Oo. Pero yung iba, feeling kasi nila sticky. Parang, hindi pa nila nagagamit, pero feeling nila kasi pag cream, sticky. So parang, alam mo yun, hindi mo naman, di ba? Anyway, so yun. Basta kailangan may isa akong anti-aging na ginagamit. So, yun. Hindi na ako naka 180, so nagdagdag ako ng serum. Pero kung naka 180 ako, wala akong True Face Essence.
Oh, ganun pala yun. So, mas cheaper actually no? Oo, yun for me. Kasi yun nga, wala nang 180. Meron akong stock actually. Ay, may stock ka. Ayan. Nag-message ako kay Jen, ikaw pala yung meron. Mamaya may message. Thank you, thank you. Okay, ayan si Ate Jing. Hello. Hi, Ate Jing. Yes. Comment lang ako dun sa Napka moisturizer tsaka sa Thirst Fix. So, ako Napka talaga ako ever since. Tapos sila, yung mga ibang kasama ko sa bahay, mas gusto nila yung Thirst Fix daw. Pero nung triny ko yung Thirst Fix, parang kasi 'di ba parang clear siya na Yes. parang mas marami akong kailangang gamitin versus nung or baka nasanay ako sa Napka na Madali kasi parang ma-absorb si Thirst Fix no? parang alam ko kung saan ko na nilagay. Yung Thirst Fix parang, "Ay, nalagyan ko na ba 'to?" Parang gano'n. Oo, parang Oo, madali ma-absorb. Madali oo. mag Pero si Gabi, mas gusto daw niya yung Thirst Fix kasi parang feeling niya parang mas nakaka-moisturize daw para sa kanya. Ako parang mas prefer ko Napka. So, si Mommy din mas gusto niya rin yung Thirst Fix. Si Migs din. So, yung hinord ko na Napka moisturizer, akin na lang lahat. Wow! So good. Parang advantage for you no? Or for me, kung ayaw niya. Pero yon mas gusto nila yung Thirst Fix kasi parang siguro mas nakikita nila yung effect sa kanila kesa dun sa Napka. Yun lang. Oo, and malaking difference din 'pag naglalagay ka ng moisturizer, yung parang bagong hilamos or bagong ligo lang din talaga, 'no? Kasi minsan 'pag naglalagay tayo ng mga skincare after 1 hour or so na nung naghilamos or naligo, parang hindi na siya na-absorb masyado sa skin. Napansin niyo ba 'yun? By any chance? Right. For me, yun yung pansin ko ever since talaga. So, yun. Thank you for sharing. Mm. So, yun. Actually, kung maganda naman yung skin, magsusuot pa ba kayo ng makeup? Or would you dare go out talaga with your bare skin? Kaya nyo ba? May mga babae kasi na parang takot lumabas na bare skin Or takot mag-show up sa camera ng bare skin or so. Parang takot magtanggal ng makeup. May mga Miss Universe or mga beauty queen na parang ayaw talaga na magtatanggal ng makeup na on cam Alam ko meron kaming pasahero before. Sino ba yun? Si Pia ba yun? Si Pia Wurschbach ba yun? Ayaw magpa-picture kasi wala siyang makeup. Ganun din ba kayo? I don't know. For me kasi, or actually depende din sa occasion, no? For me, I don't mind going out ng walang makeup or kung lalabas man ako, yung tipong kaya kong mag-makeup in less than a minute. Ganun ako ka on the go Kasi I don't know, I know some girls na it takes them like 2 hours just to go out. Like um their normal outing lang. Like yung pupunta lang sila sa mall. Yung preparation nila, it takes them 2 hours. How about for you ladies? How long does it take you to prep your skin, or are you confident to go out bare face? Coco. Yes. For me, siguro may araw na walang makeup. Like, pag Sundays, gano'n na short errands lang naman. Pero pag sa office, pag hindi ko feel na ako magme-makeup, pero minsan meron. So, depende lang din. In terms of time, iniisip ko, siguro it takes me about mga 5 to 10 minutes to get ready.
ng face. I Sa mean, kasama sasakyan? din yung, Sabi mo sa oo, sasakyan. oo. Tapos Or yung putol-putol lang. skincare sa bahay? Putol-putol. So, parang inaantay ko kasi mag-dry yung moisturizer, yung Ah. serum, ganon. So, but at the very least, lalabas ako ng bahay na may SPF. So, tapos, minsan kasi 'di ba, nakakalabas naman ako ng bahay na walang makeup. Tapos na-realize ko, ba't ba ako gumagastos for makeup? Parang naisip ko, makakatipid pala ako pag hindi ako nag-makeup. So, yun. When I say makeup, siguro what I mean is foundation or yung parang equivalent ng BB cream natin. So, basically, I use yung blush tsaka yung lippy lang. Yung lip tint? Yes, Anong yes, yun. yung blush? Anong blush yung New Skin blush or Hindi some? eh. It's a Japanese brand. Unfortunately, wala tayong blush dito. Sa Philippines no? Hindi ko pa na-try kasi yung pearls na blush eh. So, I don't know how that is. Pero I've heard that that's really a good blush. So, yun. Pero palagi kasing sold out eh. So, na-curious lang ako on how it is, kung paano siya gamitin. Never pa kasi akong naka-experience ng pearls na blush. So, yun. Yes. Gano'n naman. Oo nga 'no, may days talaga na okay lang lumabas na walang makeup. May days na parang kailangan talaga mag-makeup. Like, like for me, 'pag magmo-mall, actually I don't mind, pero actually for the brows, okay lang sa'kin like yung 30 seconds gawa ko na yung brows ko. Kasi for others parang kailangan pa nila magpa-microblading. I mean, I'm not against it. Parang if they're more comfortable, if they're more confident with microblading, then that's okay. Pero for others din kasi parang kahit nag-microblading, kailangan pa rin nila mag-eyebrows. So parang double work na din siya. And it's not that um cheap din eh. Parang thousands din talaga yung magagastos mo for microblading, and you have to um ano ba yun, kailangan mo pa siyang i-retouch every now and then. So yun, anyone else are confident going out with bare face? Zane. Ito si Zane parang, oo, ang ganda din ng skin nito eh. Pag Well, nag-overnight tayo, ang ganda eh. nagme-makeup ako. Hindi pwedeng wala. Talaga? Hindi pa ako confident enough. Or kailangan may powder. Hindi ko kayang bare. Yung sunscreen lang, hindi ko kaya. Medyo ano pa ako. Medyo, Okay na yung skin mo or eh. yung may kilay. Or sa Kailangan may Chinese skin kilay. din mo. Ano. Medyo ano pa ako. Hindi pa ako sa level na Korean glass. Hindi pa rin masyado. So, ayun. Hindi Hmm. pa. Yan ang Maganda time natin. naman yung skin mo eh. Oo, si Hmm. Reese nga hindi makapaniwala. Sabi niya, ma, bakit? Medyo mamula-mula daw yung skin ko. Sabi ko, hindi yan allergy. Wow. Ha? Sabi ko, hindi yan allergy. Hindi yan allergy, ah. Yun ang joke ko sa kanya. Hindi yan allergy. Ayun. Yung Anyway, parang nasa thank labas na you. kayo tapos namumula? Hindi, Or hindi. after Dito, nag- yung sa bahay, di ba? Pag nasa bahay, na walang makeup, syempre, sila Natural nakakahuli. blush? Mamula-mula daw. Sabi ko, hindi yan allergy. Natural blush yan. Ganyan lang talaga sa healthy yung skin ko. Pak. Yun. How about Ava? Yes. How confident are you Sorry, going out paulit bare ng question. skin? How confident are you going out bare skin? Very confident. Wow! Yan yung gusto ko kay Ava eh. Hindi ako nag-makeup. Ang nilalagay ko lang makeup ay eyeliner. Saka kakilay, Okay. saka mascara. Hindi talaga ako. Ever since. Siguro ang ginamit ko lang makeup talaga nung lumalabas ako was BB, ano nga ba to? Tinted moisturizer, tapos BB Plus. Pero ngayon talagang sunscreen lang. Walang tint.
Yes. Wow, ang ganda Makapal naman. lang talaga yung mukha. Hindi, Confident. yun yung nakakatuwa sa mga skin natin. Kasi yung I mean, sa ganong level ng mga skincare, I mean, ng mga makeups natin, parang usually pang high school or college ngayon na level eh. Kasi yung iba as in super kapal talaga, ilang layers yung makeup. Like, kung sa flying, makikita mo kung sino yung makapal, nakailang layers ng foundation, nakailang layers ng powder. Pero with you ladies, parang with what you just mentioned earlier, parang light lang talaga yung makeup na nilalagay natin. Pero I can it really shows na yung yung skincare na ginagamit natin really works for us to just use that light makeup. So, yun. Nakakatuwa lang din. Parang like for me, I'm happy na hindi ko kailangan magtagal maglagay ng makeup. Kasi parang konting foundation lang. I don't have to put several layers ng foundation para ma-cover yung imperfections. Kasi, for me, I mean, I can see na naka-cover siya ng one layer lang, na light layer lang, na kahit yung new skin foundation, kayang-kaya. So, yun, nakakatuwa din. I mean, I can really see your makeups din eh, whenever we meet up din. And, yun, si Ate Jing. How about you, Ate Jing? How confident are you going out bareface? Hindi rin ako nagme-makeup. Wow, yan yung gusto ko kay Ate Jing, Oo. no? Pero kasi talaga hindi kami kasi lumaki na 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 nagme-makeup or nagpa-powder at least, 'di ba, yung unang panahon na powder, foundation. Hindi hindi kami lumaki na gano'n. So, parang nakuwento ko na rin before, parang nung nag-18 lang tsaka lang kami natuto or nung nag-new skin lang tsaka lang kami natuto mag-wash ng face nga, eh. Tapos yung toner, moisturizer, gano'n. So, wala talaga kaming skincare before. Tapos add ko lang, parang napagkuwentuhan namin ni Migs, yung bunsong anak ko. Mm. Kasi 'pag may nakikita siya, kasi yung mga kids ngayon 'di ba parang 18 mga nagme-makeup, full makeup na, eh. Tas sinasabi lang niya na parang ang tinatawag niya dun sa mga babae na may blush on, mga kinikilig. Kasi 'di ba parang sa anime yung parang kinikilig yung mapupula yung cheeks, gano'n. Tas parang sinabi lang niya na parang hindi naman kailangan kasi 'pag nag-makeup ka parang para sa kanya kino-cover mo kasi. Eh, yung sa'tin parang yun na nga yung products na meron tayo, parang Yeah. kini-clear yung face or natural na na rosy cheeks, gano'n. So, yun parang yun lang yung sinabi niya sa'kin na parang na-realize ko, oo nga 'no, hindi mo kailangan na parang full makeup. Kasi yung 'pag full makeup parang to cover up yung yun na nga kung merong blemish or something para magmukhang glass skin or something, 'di ba? Kaya ka nagfa-foundation or kaya several layers ng foundation, gano'n. So, pero tayo ayun nga, parang ano lang, sunscreen, so or moisturizer tas sunscreen, gano'n. So, parang yun na. Oo, Yun lang. sunscreen lang, no? Parang tinted kasi yung sunscreen din eh. Oo, actually, hindi nga talaga kailangan mag-makeup pag sunscreen yung gamit eh. Yun, oo nga. Mas, I don't know, for me kasi whenever, I mean on a normal day, pag nakikita ko, parang I really prefer yung, yung bare skin lang talaga than full makeup. Kasi pag full makeup, ang dami kong mga nami-meet, like kanina, naka-full makeup siya, pero parang hindi bongga yung lapat talaga sa skin niya. Parang gusto ko siyang i-galvanic.
Medyo ito kasi ano ba 'to, parang he's a good friend din, gay siya na nagme-makeup. So, yun medyo busy lang din yata siya kanina kaya hindi ko lang siya nakausap. Pero kitang-kita mo na yung makeup niya hindi smooth. Kaya yun. Yun, maganda nga talaga yung bare face lang than putting more makeup, more layers. Parang it's like you're hiding something. So here, last question tayo. What's one thing you wish someone had told you earlier about skin care? Ayun. Oo nga 'no, if I can go back in time. Wait lang, nalagay ko sa chat. This one is pretty easy. Yun. What's one thing you wish someone had told you earlier about skincare? Yes, for me, if I can go back in time, yun, I wish I have started new skin earlier talaga. Kasi para mas ma-enjoy ko yung mga ingredients, yung mga benefits so much sooner. Kasi nung high school ako, kung pants yung gamit ko, kung nag-start na sana akong gumamit ng like kahit man lang yung sayon natin ngayon. Ang ganda ng sayon natin eh. I don't know, yun yung gusto ko sa skin ko ngayon. Pero yung sa pants kasi back then, kahit nung college ako, parang kine-question ko yung sarili ko, ba't ito yung ginagamit ko? Wala bang mas maganda dito? Hindi ko pa din kasi alam before, wala pang masyadong research. Parang I feel old din. Wala pang masyadong research kung anong maganda for our skin. So, I'm glad ngayon, pwede ng online, pwede ng mga recommendation, um, kung anong maganda sa skin natin. How about you, ladies? Um, if there's one thing you wish someone had told you earlier, ano yung one thing na someone had told you? I mean, what's one thing you wish someone had told you earlier about skincare? Ayun si Jen. Jen, same for me. Ayun, Ava. Yes, kung may babalik yung panahon. Yun, back into college days. Kung anong gagamitin na skincare. Ako, yung toner na e-brand, kung alam ko lang nakakasunog ng skin. At saka Ano yung makulit yun? Eh, oo nga, no? at saka na yung ibang products pala, basta may mga ingredients pala talaga na nakaka-cause ng dark spots. It's not only the sun exposure, but also ingredients in particular skincare products. So kung nalaman ko lang din yon, I would have been more careful. Yun lang. Yes. Yung mga peeling, itago na lang natin sa pangalan din yung iba na Maxi Peel. Yun. Kunya, tago na lang. May mga ibang ganun din eh. Pero, yes, depende din sa mga skin. Iba hiyang, like, may mga kilala akong hiyang din sila. Pero in the long run, yes, it's gonna cost you more. Yeah, buti naman, at least it's not too late. We can still change our skincare. And good thing, yon na-prevent naman natin. Ayun, Ate Jing. Yes. Ako siguro more of parang buti na lang may nagsabi sa akin. Kasi kasi nga hindi, I mean feeling ko naman hindi late pa masyado nung natuto kaming mag-skincare. Parang hindi naman malala yung estado ng skin namin. So, parang thankful lang din na kumbaga parang right timing na nakilala namin yung new skin. So, natuto kaming mag-skincare. So, hindi malala yung mga kailangan namin gawin sa skin namin para maayos pa rin siya. Yun pose.
Wow, thank you. Yes, thanks for sharing, Ate Jing. Oo nga, no, at least there's still a way to prevent further damage to our skin. Yes, lalo na ngayon kung ano-ano yung mga lumalabas online, yung mga sa Shopee, sa Lazada that they're claiming that their products is better than anything else without even doing research or even doing even checking if there's like clinical studies about it. So, yun. Yes, so I hope a lot more people will be educated then on the products that they put into their face, that they take with them para lahat maganda lang. So everyone is yun, maganda. Kasi nakakaawa din yung iba eh pag nakikita mong nasusunog yung face nila. Lalo na pag yung mga peeling, yung mga well, parang ang dami kong na meet before na meron silang product na ginagamit as in nangingitim talaga yung mukha nila. So, yun, it's just really sad why some people has to experience that. Yeah, yun. Anyone else wants to add? Same, I think. Pwedeng Add lang ng parang over. Siguro, since yung topic is parang confidence in your own skin. For me, if pag sobrang busy ko talaga or parang pagod na ako, yung pinaka hindi ko talaga inaalis sa ginagawa ko everyday is yung retinol. Oh. Yeah, Retinol pwede talaga. yung retinol alone lang. Ako alone, pagka talagang pagod na ako Wow. or busy, yun lang talaga yung ginagamit ko. Oh, wow, that's good. Pero sa akin kasi hindi ko kaya yung retinol alone eh. Parang ang hapdi sa mukha ko. Parang kailangan ko muna ng serum under tapos retinol. Yung Celtrex. Nakapal kasi yung mukha ko eh. Hindi, iba-iba lang din talaga kasi yung pero ayun, iba-iba din kasi yung skincare din talaga. Pero yun, ang bongga naman, retinol. Thank you for sharing, Ava. Thank you. Anyone else wants to pahabol? Speak or forever hold your... Ayun. Julian, naka-raise ka ba? Ate Jane, naka-raise ka ba ng hand? Or yung kanina pa yan? Kanina pa yon, sorry. Okay. Okay. Yes. So yan, that ends our session for tonight. Thank you so much, ladies. Thank you for this weekend. It's so nice to see you. Yes, I can't wait for the next meetup. Meron ulit tayo tomorrow, 8 p.m. And sana magkita-kita naman tayo face to face soon. So yan, mga June birthday celebrants, I hope we can somehow have our get together. So yes. Yun. That's it for tonight. Thank you again, ladies. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.